isang hari. Pwede siyang pumasok anytime sa palasyo. Makipag-usap, humingi ng tulong, o tumanggap ng direksyon. Pero alam mo kung ano ang nangyari? Hindi siya pumunta. Kasi sabi niya, busy siya. Minsan, tinatamad. Minsan, feeling niya, okay lang, hindi na. Hanggang sa dumating ang araw, naligaw siya ng direksyon. Napagod, nawala ng lakas. Kahit may access naman siya sa hari, alam daw. Ganon din tayo, bro at sis. May access tayo sa hari ng mga hari, ang Diyos. Hindi lang po basta access. Anytime, anywhere, pwede tayong lumapit sa Kanya. Ang tanong po, ginagamit ba natin ito? Ang quiet time ay hindi po obligasyon. Ito po ay imbitasyon ng Diyos para makasama siya. Tandaan po natin, ito po ay hindi obligasyon. Ito ay imbitasyon ng Diyos para makasama siya. Kaya ngayon araw o ngayong hapon po na ito, pag-usapan natin ang isang spiritual discipline na madalas nating alam pero minsan napapabayaan. Ang ating quiet time, ang ating personal na ukipagtagpo sa Diyos. Tandaan po natin, ang ating quiet time ay ang ating personal na pakikipagtagpo sa Diyos. Mahalaga po na tayo ay mayroon quiet time. Dahil nga po dito, nagkakaroon tayo ng pagbabago, transformation po, pag tayo ay nagiging mayroon quiet time. Napakahalaga po nito. Dahil gaano ka man po katatag, araw-araw pumupunta ng church, D-group, o naglilingkod mismo sa mga tao. Pag wala ka pong quiet time, manghihina ka po. Mapapagod. At doon, mawawala ka ng gana. Kaya nga po napakahalaga po ng ating devotion ngayon sa oras na ito na ating pagninilay-nilayan na ating naway may sabuhay. Hindi lang po sa araw-araw natin na paglalakbay sa mundong makasalanan, ngunit ito din po ay magiging kapanatagan at kaluwalhatian sa buhay ng bawat isa sa atin na naglilingkod sa ating Panginoon sa Kristo.
Next slide po, Bro Lance. Ang una nating mensahe ay nakaugat sa Matthew chapter 6 verse 5 to 8. Sino po gusto mo magbasa po? Volunteer po. Pagbabasa ng mensahe po. Yeah, ako na. Yan, thank you po mga brothers at mayroon tayong nagbo-volunteer. Salamat. Sige po, go ahead po. Matthew 6:5 to 8. ay nagtuturo na manalangin ng tapat at palihim, hindi para magpakitang tao gaya ng mga mapag-imbabaw. Binibigyang diin nito ang pagdarasal sa Ama sa silid na nakikita sa lihim at nag-aabala laban sa paggamit ng paulit-ulit na mga salita dahil alam na ng Diyos ang kailangan natin bago pa humingi. Amen. Amen. Thank you, Bro Mark Lutama. Dito po, ano po ang mensahe ng Diyos na ating binasa? Hindi pa nga daw po natin hinihingi, alam niya na. Di po ba? Nang sa ganun, ang buhay natin ay nagkakaroon ng kapanatagang pag tayo mismo ay lumalapit sa Diyos. Dito pinapakita na magdasal ka sama sa silid. Binibigyan din ang pagdarasal sa tamang oras, quiet time, dahil doon ka kinakatagpo ng Diyos. Next po, Bro Lance. Sa pangalawa po, sino pong pwede magbasa? Basahin ko na. Po. Okay, thank you po, Bro Michael. Basahin ko na. Ay, sige po, tatay. Hernante. Salamat po. Okay. Mark 1:35. Madaling araw po ay bumangon na si Jesus at nagpunta sa isang lugar na walang tao at doon ay nanalangin siya. Purihin ang Diyos. Ay, salamat po. Salamat po. Sipin niyo po, ang Panginoon mismo ay may quiet time. Ang Panginoon mismo ay pumunta sa tahimik na lugar upang manalangin. Sa buhay po ng bawat isa sa atin, napakahalaga po nito ang magkaroon tayo ng quiet time. Kaya nga po, ang ating devotion sa oras na ito, naway ito po ang panimula. Kung wala man po yung ibang quiet time, naway gawitin po natin. Hindi para sa panatagan natin o kaisipan natin, kundi sa kaluwalhatian ng Diyos. Dahil dito, madaling araw, bumangon si Jesus at nagpunta sa isang lugar na walang tao. At doon ay nanalangin siya. Purihin ang Diyos. Next po, Bro Lance. Ang pangatlo nating pagbabasa ng mensahe, sino pong pwede? Makikita po ba? Yes, bro. Okay, sige po. Sino po yon? Oo. Ayan. So, Psalm 1, 1-3. Mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa
utusan ni Yahweh. Binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. Katulad niya'y punong kahoy sa tabi ng isang batisan. Laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Anuman ang kanyang gawin, siya'y nagtatagumpay. Purihin ang Diyos sa kanyang salita. Salamat po, Bro Lance. Sa pakikinig natin sa mensaheng ito, dito pinapahalagahan ng Panginoon kung anong klase ang gawain ng bawat isa. Masasabi natin, hindi ako sasama sa mga taong di sumusunod o maling halimbawa. Pero isipin po natin, sa buhay natin ito, ang Diyos tangi ang nakakaalam. Perhaps linagay ka sa sitwasyon na ganyan para lumago ka. Perhaps inilagay ka sa sitwasyon na alanganin ka para magkaroon ka ng pagninilay sa mga bagay-bagay na inyong nakikita. Sa mensaheng ito, pumatak sa isipan ko na o nga, napakahirap po pakikisamahan ang mga taong hindi natin minsan nakikitaan ng mabuting gawa. Ngunit, pag inisip mo po ang Panginoon sa buhay mo, ano man po ang kanilang gawain, ano man po ang nakikita mo, mayroon ka pong kapanatagan. Wala pong pag-alinlangan na ang buhay ng bawat isa sa atin ay ang Diyos ang may kontrol. Wala pong pangungutya sa kapwa o wala pong masamang hangarin sa buhay ng bawat isang mayroong quiet time sa Diyos. Dito po, sabi nga po, binubulay-bulayan niya ito sa araw at gabi. Hindi lang po tayo nagbabasa ng salita ng Diyos pagkatapos wala na. Hindi lang po tayo nagbabasa ng salita ng Diyos tapos iiwan na. Katulad po nila ay punong kahoy sa tabi ng isang batisan. Habang nagbabasa ka po ng salita ng Diyos, binabago po ang iyong kalooban. Binabago po ang iyong kaisipan. Binabago po ang iyong direksyon. Tulad po ng punong kahoy sa tabi ng batisan. Ang isang punong kahoy, pag ito ay dumaan ng bagyong malakas, may potensyal po na matumba siya. Di po ba? Naalala ko po nung dumaan yung malakas na bagyo, na ang tanda na ng puno, talagang ugat na. Pero sabi nga, malakas dapat. Pero katulad ng tao, nanghihina din, natutumba din. Pero ganun pa man, ang layunin ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin ay magtatagumpay tayo sa larangan, sa pagsubok, o saan man pong mga plano natin sa buhay. Kaya nga po ang mensaheng ito ay binubuhos natin sa pagninilay ng kanyang salita araw at gabi. Next po, Bro Lance. Dito po, sino pong gusto mag-volunteer? Pagbabasa ng mensahe. Sige po. Ano lang po. Juan, Kabanata 15, Kapitulo 4 hanggang 5. Manatili kayo sa akin, at ako ay mananatili sa inyo. Ang sanga ay hindi makapamunga sa kanilang sarili, malibang ito ay nananatili sa puno ng ubas. Maging kayo man
ay hindi makakapamunga malibang manatili kayo sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nanatili sa akin at ako sa kanya ay namumunga ng sagana, sapagkat kung hiwalay kayo sa akin, hindi kayo makakagawa ng anuman. Purihin ng Diyos na. Lahat sa atin ay nakakita na ng punong kahoy. Lahat sa atin ay alam kung ano ang nangyayari kapag nahiwalay ang sanga sa puno. Ngunit ang malalim na kahulugan nito sa buhay natin, bakit nakasulat ito? Nung ang presensya ng Diyos ay tinatanong natin, Lord, kung hihiwalay ba ako sa iyo, may magagawa ba ako? Natural. Buhay ka. May magagawa ka. Pero po, sa layunin ng Diyos, may magagawa ka, hindi ayon sa kanyang pamamaraan. Kaya nga po, ang malalim po na dahilan nito ay talagang magkaroon ka ng oras para sa Kanya. Magkaroon ka ng relasyon, magkaroon ka ng ugnayan, magkaroon ka ng pagmamahal sa Kanya. Paano mo po ito magawa? Ang ugnayan sa Diyos ay para din natin ugnayan sa ating kapwa. Ang ating koneksyon sa mga tao ay koneksyon natin sa Diyos. Kumusta po ang relasyon natin sa ating kapwa? Kumusta po ang buhay natin sa ating mga kaibigan, kapitbahay? Hindi lang po tayo nagkakaroon ng kapanatagan ng kaloob at isipan dahil sa tayo po ay nakakapag-abot, nakakapagbigay, nakakatulong sa ating kapwa. Isipin po natin ang mga bagay-bagay na ginawa ng Diyos sa buhay natin. Oo nga, kung hindi ako nakakabit sa Diyos, ano ang takbo ng buhay ko? Oo nga, kung hindi ko alam na ganito pala ang mensahe ng Diyos sa buhay ko, paano na? Kaya nga po, ang mensaheng ito ay napakahalaga sa bawat isa sa atin. Lagi po tayong mag-connect sa Diyos. Ang araw-araw natin na quiet time ay isang kapanatagan ng kalooban at isipan. Yung spiritual discipline, ito po ang una na para magkaroon tayo ng disiplina. Di po ba? Kaya napakahalaga po ang magkaroon tayo ng personal na relationship sa Diyos. Next po, Bro Lance. May tatlong mahalagang katotohanan. Dito po makikita natin, una, ang quiet time ay hindi opsyon, kundi pangangailangan. Ayon po sa Jeremiah chapter 29 verse 13. Pangalawa, ang quiet time ay lugar ng pagbabago. Ayon po yan sa Romans chapter 12 verse 2. Ang quiet time ay pinanggagalingan ng lakas. Ayon po yan sa Isaiah chapter 4, 40 verse 31. Atin po itong isa-isahin nang sa ganon ay atin ma-internalize o atin maunawaan talaga kung ano ba talaga ang quiet time. Ano po ba talaga ang kahalagahan nito sa bawat isa sa atin. Unang slides po. Yan. Ang quiet time ay hindi opsyon, kundi pangangailangan. Sino po ang nangangailangan? Tayo. Sabi nga po dyan, hindi ka lalago spiritually kung walang personal
na oras sa Diyos? Tatanungin ko po kayo, may personal ka ba na oras sa Diyos? Masasagot niyo po yan sa sarili ninyo. Ayon po sa Jeremiah chapter 29 verse 13, you will seek me and find me. Saan mo po siya makikita? Saan mo po siya matatagpuan? Ito po ang kahulugan ng quiet time na hindi optional, kundi pangangailangan. Lahat po tayo ay mayroong mga Biblia. Lahat po tayo ay sigurado ako nakakapagbasa ng salita ng Diyos. Ito po ba ay nagiging optional lang sa iyo? O hinahangad mo talaga sa buhay mo, sa presensya mo? Ito po ba ay isinasabuhay mo? Binibigyan mo ng halaga na paggising mo Nalaglag po yata yung ating speaker. Nawala. Yeah, hintayin lang natin siyang bumalik. So, napakaganda ng topic and a very good reminder sa ating lahat. Opo. Kakarating ko lang din, Brother Lance, sa Albay. Ha? Kakarating ko lang po sa Albay. Praise ng God. Wednesday. Balikan na Di ako, pala. di ako nakapag-message kaagad kasi grabe po yung lagnat ko tapos nanginginig po. Oh. Ngayon, okay ka na? Medyo may lagnat pa po. Okay, healing for you in Jesus' Opo. name. Yung kwento po ngayon, lagi po akong pabalik-balik yung lagnat ko tapos ubo. Mas malimit na akong nagkakasakit ngayon pero in Jesus' name na gumaling talaga kaagad. Yeah. May ininom ka naman gamot o nakapagpa-check up? Oo, meron naman sa ubo tapos ayun sa ubo di pa mapacheck up pa ulit kasi follow up daw check up. Pero ngayon by GSEC. Okay. Good to hear from you, bud. So hindi pa rin namin nakuha yung electric wheelchair. Oo nga daw eh. Oo. Baka mga 4 months pa daw. Kasi sila Brother Mark, di ba daw nila nakukuha? Baka daw mauuna pa sila. Kasi sila yung nauna nag-abil eh. Alright, so siguro we can continue. So, andito niya it's really a need. So, quiet time is not an option, it's really a need for all of us. So, it's like our spiritual feeding and a time with the Lord. So, very important yung verse that you seek the Lord and you will find Him. Ayan. So, Ronante is coming back. Ayan siya. Masarap makapakinig ng salita ng Diyos. Yes, amen. Ayan, Amen. Kuya Rinante.
Ayan na si Tatay. Ayan, Kuya Rinaldo, naka-mute po kayo. Ayan, sorry po Yung 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 internet namin medyo na nawala po. Kaya medyo nawala po sa pero okay lang naman po siguro andito po tayo sa unang fight time. Sige po, tuloy po tayo sa biyaya ng Diyos at pagpamanin niyo po muli na nawala po ako sa Zoom dahil nga po sa internet connection. Salamat po, tuloy po tayo sa biyaya ng Diyos. Dito po sa una pangalan po tayo. Fight time ay hindi po optional, kundi pangangailangan po. Doon po na naikwento ko kanina, bago po siguro ako nawala, na lahat tayo ay nangangailangan po. Una sa amin, yung bigas. Yun ang una namin pangangailangan. Napakaganda po nito dahil dito po, sabi nga po sa isang illustration, sino po sa atin ang may cellphone? Lahat po tayo ay may cellphone. Hindi po ba? Isipin mo po, ang cellphone mo, kahit gaano po ang ganda nito o kamahal, kapag hindi po ito na-charge, mauubos ang battery at mamamatay po ito. Di po ba? Ganon din tayo spiritually. Kahit gaano tayo ka-active sa ministry o kabisi sa gawain ng Diyos, kung wala po tayong quiet time, unti-unti po tayong malulubat. Hanggang sa mawala ng gana, lakas at direksyon. Ano pong point nito? Ang point nito, ang quiet time po, ang charging time natin. Saan? Sa presensya ng Diyos. Napakahalaga po na magkaroon ka ng pabalik-balik ng pagbabasa ng salita ng Diyos. Kasi yun po ang iyong charging time. Di po ba? Subukan nyo po. Paulit-ulit nyo pong babasahin ang salita ng Diyos. Ang kalakasan po, nagkakaroon ka po ng una, kapanatagan ng kalooban, kalakasan sa espiritual na paglago, dahil tinatamasa mo ang iyong pag-charge sa espiritual na pamumuhay. Pangalawa po, Bro Lance, yan. Ang ating pangalawa, ang quiet time ay lugar ng pagbabago. Sabi nga dito, habang binabasa mo ang salita, binabago ka nito. Totoo po ba? Yes. Dahil ako po, naramdaman ko po ito. Na kung dati ay mabilis ka mag-response, ngayon, unti-unti, pag nakakarinig ka ng hindi maganda sa pandinig mo, nagkakaroon ka kagad ng moment of truth na maging huminahon ang iyong kalooban. Bakit? Dahil po sa quiet time. Dahil po sa salita ng Diyos. Sabi nga po dito sa Romans chapter 12 verse 2, be transformed by the renewing of your mind. Una pong sinusubok ng kalaban ay ang ating isip, di po ba? Ang quiet time po
ay lugar ng pagbabago. Sino po sa atin ang nagsasalamin? Lahat tayo, di po ba? Nananalamin tayo, tapos maligo, o bago tayo umalis ng bahay. Ito po ay isang illustration. Kapag ang salamin ay marumi, hindi mo makikita ang malinaw mong mukha o tsura, di po ba? Pero kapag nilinis mo ito, makikita mo kung ano talaga ang itsura mo. Di po ba? Ang salita ng Diyos ay parang salamin. Sabi nga po ng James chapter 1 verse 23 to 25, sa quiet time, pinapakita ng Diyos kung sino tayo. Ang mga dapat baguhin, itama, at i-align sa Kanya. Saan po nakikita? Saan po nalaman? Sa quiet time. Ano pong point dito? Hindi lang tayo nagbabasa ng Biblia, binabago tayo nito. Tulad ng mga sinabi ko nung unang quiet time, na kahit ano po ang sipag natin sa church, paglilingkod, volunteer, kung wala po tayong quiet time sa Panginoon, malulubat ka po. Kaya napakahalaga po nitong quiet time. Dahil dito po, hindi ka lang sinacharge, binabago ka din ng Panginoon. Binabago ka ayon sa kaluwalhatian ng Panginoon. Binabago ka ayon sa inyong pamumuhay. Binabago ka ayon sa iyong pag-uugali. Di po ito madali. Ngunit sabi nga, ang paulit-ulit na quiet time mo sa buhay mo ay isang mabisang disiplina ng spiritual discipline na topic natin ngayon. Kasi po, sa bawat isa sa atin, pag sinabing disiplina, medyo nasasaktan tayo. Pero kung tayo ay may kapanatagan ayon sa salita ng Diyos, kahit ano pong disiplina ay kaya natin. Hindi tayo nasasaktan dahil alam natin na mayroon tayong quiet time. Alam natin na binabago tayo ng Panginoon sa mga hindi ka nais-nais nating nakakasalamuha. Napakasarap po nito ang ating pagninilay-nilay ng isang quiet time sa buhay natin. Kung ito po ay hindi lang natin binibigyan o naririnig o nababasa, sa buhay po natin, wala pong pagbabago. Kahit na ano pong ilang bisis mo na binasa ang Biblia, sinaulo mo na lahat, persikulo o mga salita ng Diyos, kabisado mo na lahat. Kung hindi mo po ito isinabuhay, mababaliwala po. Kaya tanungin ko po kayo, sa pagbabasa nyo ba ng salita ng Diyos, quiet time, nararamdaman nyo po ba ang pagbabago? Kung sa pagkakataong hindi pa, patuloy nyo po at sa buhay nyo. Bigyan nyo po ng halaga ang bawat salita ng Diyos. Bigyan nyo po ng pagbabago na magkaroon ka ng transformation sa panloob mo na kaanyuan. Marami po ang nahihirapan isurrender ang buhay sa Panginoon. Ngunit pag mayroon ka pong quiet time, ay nagkakaroon ka po ng kapanatagan sa presensya ng Diyos. Ang pagbabago po ay hindi madali.
Ngunit ito po ay nagagawa kung atin isinasabuhay ang salita ng Diyos at hinahayaan natin na gumalaw ang presensya ng Diyos sa puso, sa isip at sa praktikal natin na pamumuhay. Masarap po mag sinabi mong binago o may pagbabago. Marami po tayong naririnig na galing sa kulungan, masasama, pero binago po sila. Ano ang mga testimony nila? Dahil sa salita ng Diyos. Ano ang paliwanag nila? Ano ang experience nila nang nakatagpo nila ang Panginoon? Marami po tayong naririnig sa CCF o sa anumang church na kinaaniban natin. Marami pong testimony ng pagbabago sa buhay natin. Kaya ngayon, kung wala pa po sa inyong buhay ang pagbabago, patuloy ka lang po at mararanasan mo po ang presensya ng Diyos. Dahil sabi ng Diyos, huwag kang magmadali. Umpisahan mo ngayon, magpatuloy ka. Hindi madali, nadadapa ka, minsan hindi mo magawa, tuloy ka lang. Dahil alam niya ng Diyos kung ano ang laman ng puso at isipan mo para baguhin niya. Next po. Number 3 po, Ulans. Wow. Ang quiet time ay pinanggagalingan ng lakas. Dito ka nire-refresh, nire-renew, at binibigyan ng direksyon ng Diyos. Anong sabi na Isaiah chapter 40 verse 31? Those who hope in the Lord will renew their strength. Wow. Saan po nanggagaling? Pag may quiet time ka, pinanggagalingan ng lakas. Nire-renew ka, binabago ka po talaga. Anong sabi na Isaiah chapter 40 verse 31? Those who hope in the Lord will renew their strength. Isang illustration po ang nais kong ibahagi sa inyo. Alam na natin lahat ito. Sanga at puno. Natalakay natin, ang sanga na nakakabit sa puno ay buhay. Di po ba? Sariwa at may bunga. Pero kapag pinutol mo ito, matutuyo at mamamatay. Di po ba? Ganon din tayo kay Kristo. Ganon din tayo kay Kristo. Ayon po yan sa John chapter 15 verse 4 to 5, di po ba? Kapag connected tayo sa Kanya sa pamamagitan ng quiet time, napakahalaga po talaga ng quiet time. Kaya nga po, naway, magkaroon po tayo nito. Dahil hindi lang pala sa pamamagitan ng personal natin na relasyon, kundi sa quiet time po talaga nanggagaling ang connected natin sa Panginoon. Sabi nga, quiet time, may buhay tayo, may lakas, at may bunga. Di ba napakasarap? Dahil pala sa quiet time mo, nagkakaroon ka ng buhay, nagkakaroon ka ng lakas, at higit sa lahat, nagkakaroon ka ng bunga. Pero pagkatandaan natin, kapag naputol ang koneksyon, ano pong mangyayari? Manghihina tayo. Sa katagalan, mawawala na tayo ng gana sa ating fellowship. Mawawala na tayo ng pakipag-ugnay sa bawat isa sa atin. Bakit? Nawala tayo ng connection eh. Nawala tayo ng gana eh. Tulad lang din po tayo ng isang halimbawa ng cellphone. Tulad lang din po tayo ng isang halimbawa ng sanga ng punong kahoy. Tulad lang din po tayo ng mga bagay na walang koneksyon sa Diyos. Kaya nga po, napakahalaga po nitong quiet time. Ano ang point nito? Ang tunay na lakas ay nanggagaling sa pananatili kay Jesus. John 15 chapter 4 verse 5.
Saan nanggagaling po ang tunay na lakas? Kay Jesucristo. Paano po natin makakamit ang lakas? Sa ating quiet time. Kaya pag nilay-nilayan po natin at namnamin natin ang buhay na konektado sa Panginoon. Next po, Bro Lance. Dito po, may practical application po tayo. Ito po ay maganda. Paano magkaroon ng quiet time? Sit time. Umaga o gabi, basta consistent. Anong sabi po? Consistent. Hindi po sinala. Consistent po tayo. Pangangailangan po ang halaga nito. Mag-sit ng lugar. Yung tahimik na lugar. Sa palagay nyo po, magkaiba naman po tayo ng lugar. Sa palagay nyo po, ano pong oras ang pinakatahimik na lugar dyan sa inyo po? Yun po ang gamitin nyo. Then, read the word. Kahit isang passage lang. Then, reflect. Ano ang sinasabi ng Diyos sa'yo? O sa atin? Response in prayer po. Makipag-usap sa Diyos. Napakasarap po nito. Di ba? Gamitin po natin ito. Upang sa ganon, tayo ay magkakaroon ng quiet time sa buhay natin. Sabi nga po, mga brother, kung gusto nating maging malakas, mabago, at manatiling buhay spiritually, huwag natin pabayaan ang quiet time. Ano daw po ang hindi pabayaan? Quiet time po. Dahil sa tahimik na lugar, doong ginagawa ng Diyos ang pinakamalalim na gawa sa buhay natin. Di po ba? Ano po ang ginagawa ng Diyos? Yung pinakamalalim sa buhay natin. Next po, Roland. Accepted, but I'm not stopping agitating. Yan. Closing challenge po ito sa bawat isa sa atin na may mag-cooperate tayo. Kasi napakaganda po nito. Kung wala ka pong quiet time, siguro next Friday, tatanungin namin kayo. 7 days quiet time challenge ito. Okay ba sa inyo? 10 to 20 minutes, 7-day quiet time challenge. Bonus tip po. Huwag po tayo magmadali. Kung tayo po ay nakaharap sa atin ng Bible, huwag po tayo magmadali. Feel the moment po. Ramdam natin ang presensya ng Diyos. Namnamin natin ang kasaganahan ng Diyos. Namnamin natin ang grasya ng Diyos. Then, allowed silence po. Dahil doon po kumikilos ang Diyos. Be real po. Mag-share ka rin ng personal experience mo. Yung goal po natin dito, hindi lang tayo ma-inspired, kundi mag-commit at magsimula ng tunay na quiet time kay Lord. Okay po ba ito sa inyo? Paki-times up po kung okay po ito sa atin lahat. Brother and sister, napakahalaga po ng quiet time. At dito po, nagtatapos ang ating devotion. Panalangin po, Lord, today, we commit to seek you daily. Bigyan mo kami ng disiplina at desire na makasama ka lagi sa aming quiet time. Bigyan mo kami ng kalakasan ng loob na amin pong alituntunin sa buhay ng pagkipagtipan sa inyo sa oras ng aming quiet time. Lord, alam namin na maraming distraction, maraming alanganin sa puso na hindi mga bagay na hindi namin kanais-nais, na hindi kanais-nais sa presensya namin. Ngunit ang aming quiet time, naway patatagin mo ito. Nang sa ganon, magampanan namin na kami ay magkaroon ng oras o quiet time sa inyo. At sa buhay din po namin, na amin din po itong magampanan sa aming kapwa. Lord, tulungan mo kami na magawa namin ang 7-day
quiet time challenge namin sa oras-oras ng aming pagising, sa oras ng aming pagtulog. Kayo po ang manguna sa bawat isa sa amin. Tulungan mo kami at huwag mo kaming pababayaan. Naway ang iyong kasaganahan, pag-asa at pag-ibig, kaluwalhatian ng Diyos ay mapasa amin lahat. Purihin ka sa hapon na ito at maging kasiyasiyahan namin ang iyong salita sa aming sa aming pakikinig sa oras na ito. Alam namin, Panginoon, na kayo ang may takda nito, kayo ang may gawa nito. Ang aming pakikinig ay isang biyaya na nanggagaling sa presensya mo sa puso't isipan ng bawat isa sa amin. Naway may sa buhay namin ito at magampanan namin ang aming tungkulin sa iyong presensya na mayroon kaluwalhatian at kasaganahan, pag-asa at pag-ibig na makita ng aming kapwa sa amin. Hindi lang po kami nagkakaroon ng pag-asa sa pagbabasa ng iyong salita, ngunit ito po nawa ay amin pong maibahagi sa amin kapwa. Salamat po, ang biyaya at pag-asa na nanggagaling sa inyo ay sumaamin lahat sa amin na naandi dito sa sumna ito, sa inyong tinatag na PWD Fellowship. Ay nawa ay biyayaan mo ang bawat tahanan, Panginoon, na magkaroon ng quiet time. Salamat po, ito po ang aming panalanginan sa biyaya at awa pangalan ng iyong pinakamahal na anak na aming Panginoon sa Kristo. Amen. Thank you po.